Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So sa darating na off-season ay may player option si LeBron James kung saan siya ay pwedeng pumasok sa free agency upang makinig sa alok ng ibang mga team and at the same time ay iset up ang panibagong deal sa Lakers. Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN ay sinusubukan nga daw ni LeBron na i-negotiate ang 2 or 3 years contract extension sa Lakers at isa nga daw itong 9-figure deal with a minimum of $60 million per year. So posible nga mga kaibigan na sumahod pa si LeBron ng $60 million sa edad na 42 years old. Lumabas nga ang balita na ito matapos na lumabas din ng panibagong mock draft ng ESPN kung saan si Bronny ay inalis na para sa 2024 draft board bagkus nilipat na ito sa 2025 draft kung saan siya ay projected na mapili sa second round. As of now ay mukhang malabo nga talaga na pumasok si Bronny sa NBA next season. Kaya naman si LeBron ay mukhang handa na nga na mag-move on sa initial plan na ito at looking forward na siya sa panibagong deal. Ang tanong ay sulit pa din nga ba ito dahil again sa sahod nga si LeBron ng $60 million at the age of 42 years old kung sakaling matuloy ito. Kung usapang business ay walang duda na sulit pa din ito dahil malaking attraction pa din nga sa LeBron sa mga fans. He will always be a huge reason kung bakit madami ang manunood ng Laker games. So kayang-kaya nga yan mabawi na $60 million just by ticket sales, merch at iba pa. Ganun pa man ang magiging questionable nga dito ay ang production niya sa loob ng court dahil hindi nga natin tiyak kung same pa din ba si LeBron after 2 years. Kamusta ba ang kanyang mga injuries at kung magkakaroon ba siya ng decline sa kanyang performance? Kung kayo ba ang Lakers, sa palagay nyo ba ay sulit pa din ang panibagong max contract kay LeBron o panahon na upang kumuha ng panibagong mas batang star na ipapares kay Anthony Davis for the years to come? Habang impresibo naman ang statline ng pinapakita ni Nikola Jokic sa mga sinasabi na mukha ng NBA, LeBron James and Stephen Curry. Sa last 6 games nga ni Joker kontra sa Lakers at kay LeBron ay may perfect record siya na 6-0 while averaging 27.3 points, 14 rebounds and 11.2 assists per game habang kontra naman kay Curry ay may 5 straight wins din siya kung saan siya ay nagtatala ng 29.8 points, 13.2 rebounds and 11 assists per game including dyan ang 32 points, 16 rebounds, 16 assists and 4 steals performance niya kahapon lamang. So ginagawa niya nga ito laban sa mga tinatawag na mukha ng NBA while having another MVP type of season. But still, hindi pa din nga siya gaanong binibigyan ng pansin ng media. Kaya naman ginagawa na lang nga natin siya ng content lately para naman mapansin din ng ilang fans ang ginagawa niyang mga historic stats. As of now, ang reigning Finals MVP ay ang nangunguna pa din sa MVP ladder. Habang close win naman para sa New York Knicks laban sa Detroit Pistons sa score na 113-111. 35 points, 12 assists si Jalen Bronson, 23 points, 8 rebounds and 6 assists si Josh Hart, 21 points, 4 assists si Donte DiVincenzo at 13 points, 6 rebounds naman kay Bojan Bogdanovic.